At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na pangyayari ang umlingongaw ngayon sa mundo ng politika matapos mapabalitang si Vice President Sara Duterte ang inanyayahan upang magbigay ng talumpati imbis na si Pangulong Marcos Jr. Sa isang malagang pagtitipon kung saan naroon din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila nagdulot ito ng kalituhan at usap-usapan sa mga opisyal ng palasyo. Ayon sa mga insider, hindi umano inaasahan ng Malacanang na magiging main speaker si VP Sara sa nasabing event, na dapat sana'y sentro ng atensyon si Pangulong Marcos. Ang insidenteng ito ay tila nagpapakita ng patuloy na tensyon at pagkakabahagi sa loob ng administrasyon. Lalo pang lumala ang usapin ng mapansin ng mga tagmasid na tila mas mainit ang pagtanggap kay VP Sara kasabay ng presensya ni Gloria Macapagal Arroyo, na kilala ring malapit sa pamilya Duterte. May ilang analis ang nagsabing posibleng senyales ito ng pag-usbong ng ibang paksyon sa gobyerno at mistulang napahiya ang kampo ni PBBM sa harap ng mga kilalang personalidad sa politika. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa insidente. Gayunpaman, marami ang nagtatanong, sinadya ba ito o isa lamang itong protocol mishap? Abangan pa ang mga susunod na ulit-ulat habang patuloy naming binabantayan ang isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. With the LGBTQ community. So ngayon, may pangalan na tayo. Ang pangalan ng ating celebration at ang ating recognition at ng ating appreciation ng LGBTQ community ay Kasarilayaan. A beautiful portmanteau of kasarian or gender and kalayaan or freedom that encapsulates the essence of our culture and values. This year's Kasarilayaan is guided by our theme, Unity in Diversity, Harmonizing Efforts Towards Inclusive Futures. It speaks to where we are now, a community moving forward, building on our strengths and continuing to carve out spaces where everyone can thrive. I am proud of our hardworking and dedicated employees of the Office of the Vice President for their role in the OVP's agenda for the community. May I request my colleagues from the Office of the Vice President to please stand up and be recognized by the community. Thank you. Na kanina ay sinabihan ko ang aming Undersecretary ng OVP. Sabi ko, alam mo, may kulang tayo dito eh. Meron tayong negosyo, pero nagkukulang tayo sa edukasyon. Lalo na doon sa mga LGBTQ members na hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng kanilang magulang dahil sa kahirapan na makapagtapos ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, napakagandang project yan. Pero alam mo naman na hindi na tayo binigyan ng budget. Ibale, darating tayo. God will provide. Yusek Lopez. OVP is the only national government agency that has established a readily identifiable, comprehensive, and targeted support for the LGBTQ IA+ community in terms of employment and livelihood programs at the national level. Masasabi nating iba na ang panahon ngayon. Ang mga kabataang miyembro ng LGBTQIA+ community ay ipinagdiriwang na ngayon para sa kanilang mga natatanging talento sa mga paaralan. Itinataguyod at sinusuportahan ng kanilang mga pamilya at pinasisigla ng kanilang mga kaibigan sa ating mga komunidad at maging sa mga
online platforms. Ibang-iba noong 2012, noong pinangunahan ng Cebu City at Davao City ang pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance. Sumunod dito ang iba't ibang lungsod at munisipalidad kagaya ng Angeles City, Antipolo, Bacolod, Baguio, Batangas, Butuan, Calamba, Candon, Dumaguete, General Santos, Iloilo, Mandaue, Manila, Puerto Princesa at Quezon City and Vigan na nagpapatupad din ng mga ordinansa laban sa diskriminasyon at nagbibigay ng mahalagang lokal na proteksyon batay sa sexual orientation, gender identity, and expression. Para sa mga kababaihan at LGBTQIA+ community members, ang mga ito ay makapangyarihang mga pahayag ng pagtanggap na nakaukit na sa ating mga lokal na komunidad. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang at pagkilala. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan at pagbuo ng mga nasasalat sa landas tungo sa mas ligtas na kinabukasan. While we celebrate the growing acceptance and local protections, we must also acknowledge that the journey towards true equity is far from over, especially when it comes to economic opportunities. This is where the Office of the Vice President's Magnegosyo Taday shines as a beacon of inclusive growth. We are incredibly proud that 40% of the beneficiaries of Magnegosyo Taday groups who have received vital capital support and comprehensive business and financial management training are members of the LGBTQIA community. This consists of two associations, Palawig LGBTQ Incorporated, with 200 members based in Palawig, Zambales, and Alima LGBTQIA+ Zamboanga del Sur Association with 100 members. Through sheer determination, 53 LGBT individuals in key cities across the country have also received MTD grants. Ito ay isang direktang tugon sa isang malaking puwang na natukoy namin sa pamamagitan ng aming mga satellite offices. Ang hirap ng kinakaharap ng mga non-traditional families, kabilang ang mga maraming LGBTQIA+ na individual sa pag-access ng economic opportunities. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may mga kwentong nagbibigay liwanag at pag-asa. Mga kwentong ng pagsisikap, pagtatiyaga at pag-abot ng mga pangarap. Nagpapasalamat tayo sa ating mga MTD recipients sa Cagayan de Oro City na pinayagan nila tayong masilip ang kanilang buhay. Si Chester Tampos ay hindi lamang isang simpleng may-ari ng karinderya, siya ay isang haligi ng kanyang pamilya. Isang breadwinner na buong pagmamahal na inaalagaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa puso ni Chester ay mas malaking pangarap ang palawakin ang kanyang negosyo at mas marami pang matulungan at ang magbigay ng mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang dedikasyon, nakuha ni Chester ang support ng MTD Grant, isang pagkakataong nagbigay ng bagong pag-asa. Dahan-dahan niyang pinalawak ang kanyang karinderya. Hindi lang ito basta paglaki ng negosyo. Ito ay pagsasakatuparan ng isang pangarap na binuo sa pagmamahal at sakripisyo. Ang bawat dagdag na kitchen equipment
Bawat bagong putahe at bawat ngiti ng kanyang mga customer ay patunay ng kanyang matagumpay na paglalakbay. Si Rain Dawn Hakulan ay isang events organizer, isang profesyong puno ng buhay at kulay. Ngunit sa likod ng lahat ng kasiyahan, mayroon siyang hangarin na magkaroon ng mas matatag na pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Nais niya ng mas secure na income. Dito pumasok ang ideya ng gown rental business. Ito ay isang matalinong desisyon na pinag-isipan ng mabuti. Ang kwento ni Rain ay isang paalala na ang pagbabago ay maaaring magdulot ng mas malaking oportunidad. At nariyan din si Brian Villegas, isang makeup artist na sa loob ng maraming taon ay hinubog ang pangarap ng maging beauty salon owner. Ito ay isang pangarap na ilang taong pinanghawakan, isang vision na unti-unting nagiging malinaw sa kanyang isip. At ngayon, ang pangarap na iyon ay isa ng ganap na katotohanan. Si Brian ay hindi lamang isang makeup artist. Siya na ngayon ay isang ganap na business owner at employer. Ang kanyang salon ay hindi lang isang lugar kung saan nagpapaganda, ito ay isang espasyo ng inspirasyon. At ang kanyang mga empleyado ay nakakahanap ng trabaho at dignidad. Ang kanyang paglalakbay ay patunay na kung may pangarap at merong sipag, walang imposible. Ang mga kwento ni Chester, Rain, Bryle, at iba pang MTD beneficiaries ay higit pa sa simpleng tagumpay sa negosyo. Ang mga ito ay kwento ng tapang, determinasyon, at pag-asa. Sila ay may mga patunay na sa kabila ng anumang hamon, kaya nating abutin ang ating mga pangarap. While Magnegosyo Today offers a lifeline, the reality is stark. There is currently no readily identifiable, comprehensive, and targeted support for the LGBTQIA+ community in terms of employment and livelihood programs at the national level, apart from small initiatives. This is a crucial area where we, as a nation, should do more. The OVP has seen firsthand the resilience, the creativity, and the entrepreneurial spirit of the LGBTQIA+ community. We have witnessed how, given the right tools and support, they can flourish, create jobs, and contribute significantly to our economy. That is why we strongly recommend expanding our national social protection programs to explicitly cover non-traditional families. This is not just about fairness, it is about smart economics and building a truly inclusive society where everyone, regardless of their sexual orientation or gender identity, has the opportunity to achieve financial stability and contribute to their full potential. To build a society that embodies equity and justice, we must turn our attention to the foundational pillars of our society, our laws. Let us cast our gaze forward, recognizing the vital role of robust legislative agenda in securing the rights and dignity of every LGBTQ+IA Filipino. The Office of the Vice President's legal team has diligently reviewed key legislative and policy measures, those pending,
those proposed, and those ripe for our support. Allow me to highlight some of the crucial areas where we believe legislative and executive action is not just beneficial, but essential. First and foremost, we champion the passage of a comprehensive anti-discrimination act, such as the spirit embodied in Senate Bill number 2766, authored by Senators Poe, Padilla, Villanueva, Marcos, and Estrada. This bill, consolidating earlier efforts, is not merely about protecting a specific group. It is about upholding human dignity for all, as enshrined in the Global Human Rights Covenants. This is a universal human obligation, and it is time we enshrine it into national law. Equally vital is the conversation around the Civil Union Act, Senate Bill number 449, proposed by Senator Robin Hood Padilla. This bill seeks to amend our family code, defining civil unions as legal relationships for same-sex couples, and granting rights in areas like property, inheritance, adoption, and social security. I invite scholars to study the social and economic implications of the Civil Union Act as we endeavor to address the unique circumstances of civil partners, moving beyond mere accommodation to genuine tailored inclusion. To ensure these policies are not just passed, but effectively implemented, we advocate for the creation of a national LGBTQIA+ commission. This proposed body would serve as the comprehensive lead agency, coordinating with government bodies, formulating evidence-based policies, and developing vital empowerment programs, especially for the vulnerable sectors like the LGBTQ+ IA youth, who too often face rejection, school dropout, and homelessness, including the highest of the percentage of HIV-affected patients. While an interagency committee led by the DSW exists, a dedicated commission is crucial for nationwide holistic inclusion. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Tapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatira nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, mag-review lang, aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito maipasamahal ang bayad. So, aral na ako ng aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpe-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nagba-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila, yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am at sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao.
paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent, i-develop yung talent mo. Kagaya nung nandun sa yung nandun sa Hague, si Anton, saka ko lang nalaman, hindi pala yun siya reporter o newscaster. Ministro pala yun. Kaya yun nung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before mag-start yung gathering namin, gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, mahanap ka na ng kahit sino ang mag-lead. Tapos siya ang nag-lead. Na-surprise ako dun sa first month anniversary, April 11. Di ba, nandun, may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagkukwentuhan, tapos yun na nga, bago nag-umpisa, dasal. So, yan ang ko, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Walang kriminal dyan. Tinuturuan lahat magtrabaho, tsaka Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami noon presidente pa siya noon, nung pinaka-last na birthday ni Pastor, imbis na kumanta ng yung mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo pa mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niyan, puro lang Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Wala nga kaso di ba? Walang kaso. Ano nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kaming business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pumupunta kami sa kanila, iniimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Sabi ko ganon. Saka, kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nangihiram lang ako, tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa ninyo? Meron kasi silang dagat doon Yun lang namin. Other than that, sabi ko, wala kaming business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano, wala din akong binibenta sa kanya. So yan ang ko kay Pastor. Tsaka, isa dito talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Bahala lang, sabi ko nga ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo may tindahan ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. So, diyan nyo na makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket yung na habang nasa baba ka pa.
makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya sa taas na, nag-iiba ho ang ugali. Alam niyo ho, nung nanalo siyang presidente, grabe ang dasal ko. Sabi ko, Panginoon, help me to be humble. Kasi ayaw ko ayaw ko yung madala ko. Kaya, I stick to my old friends. Hindi ako, marami yun noon na nag-iimbita porket naging presidente na siya, si ganito, ayaw ko na lang bagitin. Diba? Ayaw ko na lang banggitin, pero nag-iimbita. Hindi ho ako ganun na tao. Kaya nagtatago ako kasi ayaw kong maimbita sa kung saan-saan na ayaw kong puntahan. Ayaw kong makipagplastikan. Buti pa dito. Alam ko, totoo yung kaharap ko. Di ba? Buti pa to. Pag palakpak. Pag sinabi mo, pangit ka, Hanilet. Sasabihin nyo, di ba? Ayaw ko ng bahala na yung ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former president, nakapuntot. Bigla ka na lang magulak. Kaibigan ba namin to? Bakit biglang nandyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am, wala na sila, ma'am. Okay lang, ganun talaga. Wala na. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng masama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former president. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang bangungot. Kasi kidnapping talaga yun eh. Hindi ko akalain na pwede ka palang tanggalin ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yon, miski nagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan na yaya ni Mira ngayon, that means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, binook ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So, ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villamor, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas eh. Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato nun, di ba? Sa sofa siya natutulog. Labas ako dito sa exit na to, labas naman ako doon, di ako mapakali. Kasi gusto kong malaman anong mangyayari, ano ba talaga. So, yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw ipapasok ang papeles para document yun na pirmahan niya para madala sa Supreme Court. So, tapos sabi niya, attorney, paano yan? Halika, labas tayo, kunin natin. Tapos sabi niya sa akin, may nagawa ng paraan. Meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito kakapal. Hindi ako mapakali, tulog kasi siya Ikot ako dito, nagtaka ako, bakit may eroplanong maingay sa labas? Na umaandar, hanggang umaga yun, magmula pagdating namin doon, hanggang gabi na yun. So, yun, nung napuslit ko, yung napirmahan na yung document, di ba kita nyo nang nangyari? From paglabas namin, di ba kitang wala namang, sino ang hindi nakakita nun? Sino ang hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba? Nasa social media lahat. Di ba? Alam ng lahat, di ba? Alam ng lahat. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng noon, di ba? O nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam nyo, ma'am, paikot-ikot ako noon. Ang anak ko sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lulunin, ma'am. Hindi ko kaya lulunin. Kasi natakot na ako dun sa nangyari kila pastor. Alam ko anong gagawin. So tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired, policeman yata yun siya. Halika, samahan mo ako nung nandun na yung document.
mga past 2:30. Sumakay kami doon sa sasakyan, kailangan ilabas ko yung document. Inabot ko kila Senator Bongo para madala sa Supreme Court. Tapos yun yung nakita nyo sa video na sinasabi ko, notary lang. Diba? Yun. Kasi ayaw na nila, sumakay si Senator Bong, ayaw na nila papasukin yung sasakyan. So kaya yun, bumalik ako doon sa loob, hanggang gabi na, pinapakuusapan namin, sabi ko, di ba, narinig nyo, miski awa na lang, 80 years old. Di ba, miski awa. Wag na yung pagmamahal, awa na lang. Hindi nyo na nirespeto eh. Miski awa na lang, sabi ko ganun. Doon sa yung lalaking, mukhang, ewan ko. Sabi ko, miski awa na lang. So, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos, kasi pinapalibutan nila kami hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung, hindi ka makaganyan.